Isang katulong ang nakatayo at naghihintay sa kanila sa harap ng bahay. Bumilis ang mga hakbang ni Catherine nang makita ito. Catherine, mabuti naman at bumalik ka na. Bumuka ang mga braso ni Elena at mainit na niyakap si Catherine. Hindi na iwasang mapangiti ni Catherine sa babaeng parang itinuring na niyang nanay noong nakatira pa siya dito. Hindi ko ito matatawag na aking bahay, Elena. Ngumisi si Catherine at pilit na kumawala sa pagkakayakap ni Elena. Bahagyang tumawa si Elena at binitawan si Catherine. Taas baba niya itong tinitigan at mabilis na kumalat ang pag-aalala sa mukha niya. Diyos ko, iha, kamusta ka na? Bakit parang nanunuyo ang balat mo? May sakit ka ba? Ang mga tanong nito ay ikinagulat ni Catherine na hindi napapansin ng karamihan, ngunit napansin iyon ni Elena. Umiling si Catherine. Wala po. Medyo nagkasakit lang ako noong nakaraang linggo. Kaya hindi ako nakakain ng maayos. Pero okay na po ako ngayon. Lumipat ang mukha ni Elena at bumalik sa mainit na ngiti. Bumaba ang tingin nito kay Ellie at nanlaki ang mga mata. Iha, kamukhang kamukha mo siya. At niyakap si Ellie. Paano mo nailihim ang munting batang ito? Nakaramdam si Catherine ng guilt nang mapagtanto niyang itinago niya ang isang mahalagang sanggol. Si Elena ay mapagmahal sa mga bata at itinuring nito si Catherine bilang sarili niya. I'm sorry po, pero natapos ang mga bagay-bagay sa amin ni Jason. Kaya lumayo ako at hindi na nagpakita. Naramdaman ni Catherine na lumuha ang mga mata niya, pero naalala niyang nandun si Ellie. Kaya mabilis siyang ngumiti at pinunasan ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Elena, na puno ng sakit at lungkot ang mga mata. Catherine, iha, sana magkaayos na kayo. Alam kong labis kayong nagmamahalan at nang umalis ka sa bahay ay lalong gumulo. Hindi siya tumingin sa ibang babae o naaliw sa idea ng ibang relasyon. Mahal na mahal ka pa rin niya. Umaasa akong magkakasundo na kayong dalawa at ngayon ang tamang oras para mag-ayos kayong dalawa. Binuhat ni Elena si Ellie na naglalakad papasok ng bahay. Ang bahay ay tulad ng naalala ni Catherine. Ito ay moderno at maliwanag. Ang hagdan ay marmol. At ang mga dingding ay may kakaibang kulay. May cabinet sa loob. Huminto ng hallway si Catherine upang tingnan ito. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makitang eksakto kung paano niya ito iniwan. Binili niya ito sa isang antigong tindahan, sa isang maliit na bayan, pabalik mula sa kanilang honeymoon. Na-inlove siya sa mga pandekorasyon, detalye, laces, at kabuuan nito. Akala ni Jason ay masyadong feminine ito. Ngunit nakipagtalo si Catherine at pinili niya ang sofa dahil gusto niyang bigyan ang bahay ng feminine touch. At napapayag niya si Jason. Nang i-deliver ito makalipas ang ilang araw, ay ginugol ni Catherine ang buong araw sa paghahanap ng perpektong lugar para dito. Lumipas ang mga oras at napagpasyahan niyang perpekto ang pangunahing pasilyo dahil makikita ito ng lahat habang naglalakad sila sa harap ng pintuan. Nais niyang ipakita ang isang bagay na maganda dito. Kaya iniligay niya ang picture nila ni Jason na magkasama. Mga larawan ng kasal kasama ang kanilang mga pamilya. Hindi siya makapaniwala na itinago ni Jason ang lahat ng kanilang mga larawan. Maging ang mga selfie na kuha nila ay hinaplos niya. Hinaplos niya ang nakangiti nilang mukha sa larawan. Nakapwesto ito sa ikatlong istante. Medyo nag-init ang puso niya sa pag-iisip na baka sincere talaga ito nang sabihin nitong mahal pa rin siya. Narinig ni Catherine ang pakikipag-usap ni Elena kay Ellie sa itaas. Kaya nagmadali siya upang makasabay sa mga ito. Nang matagpuan niya ang dalawa, ay nakita niyang nakatayo si Ellie sa gitna ng pink na kwarto at nakatingin sa paligid. Nanlalaki at maliwanag ang mukha nito. Baby pink ang kulay ng kwarto at may queen size bed sa gitna ng kama. May isang sulok na puno ng mga bagong laruan.
at isang walk-in na wardrobe na puno ng magagandang damit. Ang mga sapatos ay may sariling lagayan doon, kung saan ganoon karami. Sa tingin ko matutuwa si Ellie na maglaro dito, habang ikaw naman ay ihahatid namin sa kwarto mo. Ngumiti si Elena kay Catherine at lumabas na sila. Ito ay nakaayos na. Matutulog ka ng muli sa dati mong kwarto, Catherine. Dahan-dahang sabi ni Elena na hindi sigurado sa sagot ni Catherine. Hindi sigurado si Catherine na iyon ang gusto niya. Ngunit tumango siya habang patungo sila sa kanilang silid. Pinangunahan ni Elena ang daan, kahit alam ni Catherine kung saan siya pupunta. Nang makita niya ang pinto ng kwarto nila ni Jason, naramdaman niya ang paru-paro sa kanyang tiyan. Kinakabahan siya. Binuksan ni Elena ang pinto at hindi napigilan ni Catherine ang mapabuntong hininga. Ang silid ay pininturahan ng kulay na napili niya bago siya umalis. Binili niya ang pintura, ngunit hindi niya nagawang pinturahan ang mga dingding. Nakapatong pa rin ang lahat ng kanyang mga makeup sa drawer na nasa sulok. Nakapatong pa rin ang kanyang mga alahas sa locker, sa gilid ng kama na dati ay sa kanya. Nandoon pa rin ang pares ng heels niya sa dulo ng kama. Kakaiba ang naramdaman niya. Para siyang nasa nakaraan. Tulad ng iniwan niya ang kanyang mga gamit, kung saan eksaktong nasa parehong lugar. Iha, hindi ako pinayagan ni Jason na linisin ang mga gamit mo. Siya mismo ang gumagawa nito. Bumalik siya sa kasalukuyan nang marinig niya ang boses ni Elena sa kanyang likuran. Ano? Laking gulat ni Catherine. Oo, tama ang narinig mo. At ang wardrobe ay eksaktong pareho din. Hindi nakaimik si Catherine. Alam kong kakaiba ito. Ngunit hindi ko napigilan ang aking sarili na alisin ito. Patuloy akong kumapit na babalikan kita balang araw. Napalingon si Catherine sa pinto nang marinig ang boses ni Jason. Nakasandal ito sa frame ng pinto habang ang mga kamay ay nasa bulsa at diretsyong nakatingin sa kanya. Sa tingin ko wala namang kakaiba, Jason. Although, I feel bad na hindi mo naramdaman na kaya mong tanggalin ang mga gamit ko. Medyo nakaramdam siya ng guilt. Ano ang mangyayari kapag wala na siya? Itatago ba nito ang mga gamit niya sa kwarto? Nanatili si Jason saglit habang kausap si Catherine ng magaan, ngunit nasa ibang lugar ang kanyang isip. Narinig niya kinakausap ni Elena si Catherine. Lahat ng sinabi nito ay totoo. Pinagkatiwalaan niya si Elena sa kanyang buhay. Ngunit ang mga bagay na naiwan ni Catherine ay gusto niyang manatili, kung saan ito eksaktong iniwan. Lumaki si Jason sa yaman. Ang kanyang ina ay isang big shot fashion designer at ang kanyang ama ay isang business tycoon na katulad niya. Palaging naglalakbay ang mga ito, kaya nagkaroon si Jason ng yaya. Siya ay nag-iisang anak at ang kanyang pagkabata ay malungkot. Ang kanyang buhay ay palaging materialistiko. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na tutok sa pag-aaral at negosyo. Iba't ibang mga babae ang nakarelasyon niya sa paglipas ng mga taon. Ngunit kailanman ay hindi siya nagkaroon ng matatag na relasyon ng higit sa 2 linggo. Noong summer, ilang taon na ang nakakaraan. Sinabi sa kanya ng kanyang grupo ng Human Resources na mayroon siyang bagong secretary. At sinabi rin na ito ay mas bata ng ilang taon sa kanya. At ito ang placement year nito sa kolehiyo. Inaasahan niyang papasok ito ng halos hindi nakadamit, gaya ng iba, ngunit nagkamali siya. Sa halip ay nakasuot si Catherine ng itim na palda, na lampas sa tuhod ang haba, at isang baby pink na blusa. Ang itim na heels na suot nito ay nagpahaba at mas nagpa-sexy sa mga binti nito. Napansin niya ito at naakit agad siya. Napansin din niya ang bilugan nitong mga mata, ang mahaba nitong wavy na buhok, ang balingkinita nitong katawan, at ang simpleng ugali. Minahal niya ang lahat ng ito. Ipinwesto niya ito malapit sa kanyang lugar, at madalas niyang matagpuan ang sarili na sumusunod sa mga gusto nito. Ito pa rin ang parehong babae na dati niya kilala.
May isang bagay lamang na naiiba dito. Napansin niya ito nang muli niya itong makita sa lawfare. Ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung ano iyon. Naglakad si Jason sa hallway patungo sa kwarto ni Ellie. Nadatnan niya itong nakaupo sa sulok at nilalaro ang mga bagong laruan na binili niya para dito. Nararapat lang na maging spoiled ito. Ilang linggo pa lang niyang nakikilala si Ellie. Ngunit pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala. Tumingala ito sa may pintuan nang marinig ang mga yabag niya at ngumisi habang tumatalon mula sa sahig. "Daddy, my room is so cool." Nilapitan ito ni Jason at binuhat. Ipinulupot ni Ellie ang maliit na braso sa kanyang lieg at kiniliti niya ito ng bahagya gamit ang kanyang baba. Ito ang namiss niya noon, ang panoorin ang anak niya na lumaki. Ngunit hindi ito nangyari dahil sa mga larawang iyon. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay pagkatapos ng malakas na katok. Nagmamadaling lumapit si Jason sa pinto at tumakbo palabas ng kwarto ni Ellie habang karga niya ito. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni Elena at malakas na sumisigaw kay Jason. Pakiramdam ni Jason ay nagsimulang bumilis ang pintig ng kanyang puso nang makarating siya sa silid at nakita niya si Catherine na nahimatay sa sahig at si Elena ay nakaluhod sa tabi nito na sinusubukang gisingin ito. Sumugod siya sa gilid ni Catherine at ibinaba si Ellie. "Tumawag ka ng ambulansya at dalahin mo si Ellie sa playroom," sabi ni Jason na halata sa boses nito ang pagkagulat. Paano ito nangyari? Tumayo si Elena at hinawakan ang kamay ni Ellie at tumakbo palabas ng kwarto. Naramdaman ni Jason ang isang alon ng emosyon habang siya ay nakaupo sa tabi ni Catherine na walang buhay ang katawan. Mabagal ang paghinga nito at mahina ang pulso at nakapikit ang mga mata nito na parang mahimbing na natutulog. Nasiraan si Jason nang maisip na muling mawawala sa kanya ang babaeng mahal niya. Niyakap niya ang walang malay na katawan ni Catherine at hinalikan ito ng bahagya sa pisngi habang hinihintay ang pagdating ng ambulansya. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niya ang mga sirena hanggang sa lumitaw ang mga paramedic sa pintuan. Inilagay nila si Catherine sa stretcher na dala nila at nagmamadali itong inilabas ng bahay. Sumama si Jason sa ambulansya at hinawakan ang kamay ni Catherine sa buong paglalakbay. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga bagay na gusto niyang sabihin dito. Mga bagay na sana ay nagawa na niya. Mas lalong nadurog ang puso niya sa bawat minutong lumilipas. Hindi niya nakita na iminulat nito ang magagandang mata. Mga matang tila nagkikwento. Mga mata nito na nagpapakalma sa kanya. Mga matang hindi maalis sa isipan niya sa nakalipas na 5 taon. Kinuha ng mga nurse ang impormasyong nakakabit sa clipboard at tumakbo sa doktor. Umupo si Jason sa labas ng kwarto habang sinusuri ng doktor si Catherine. Si Dr. Markey ay ang pinakamahusay sa kanyang trabaho at kung ano man iyon ay hindi sigurado si Jason. Ngunit tiniyak ng nurse sa kanya na ang kanyang asawa ay nasa mabuting kamay. Ang paglabas ng doktor ay lubhang nagpakaba kay Jason at mabilis siyang tumayo mula sa upuan. Ipinahid niya ang pawisan niyang mga palad sa pantalon at bakas sa mukha niya na kanina pa siya naghihintay sa balita. "Stable na ang asawa mo, Mr. Sanders. Ngunit ang paglaki ay mabilis at ang mga gamot ay hindi magiging sapat. Sa tingin ko ay hindi siya makakalabas ng ospital." Napakamot sa ulo ang doktor at nagsalubong ang kilay ni Jason sa confusion. "Paglaki? Anong paglaki? Anong ibig mong sabihin na hindi siya makakalabas ng ospital?" Ang presyon sa kanyang dibdib ay tumaas habang ang doktor ay binigyan siya ng nalilitong tingin hanggang sa tuluyan na nitong sinira ang kanyang pag-asa. "May cancer ang asawa mo, Mr. Sanders." Namamanhid ang katawan ni Catherine. Hindi niya maalala kung paano, ngunit alam niyang nasa ospital siya. Narinig niya ang sigaw mula sa pasilyo.
Ngunit ilang salita lamang, aririnig sa likod ng pinto. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi siya maaaring magkaroon ng cancer. Namumukod tangi ang malakas na dagundong ng boses na iyon. Pagkatapos ay napagtanto ni Catherine kung ano ang nangyayari at kung sino ang nasa likod ng pintong iyon. Hindi ito dapat mangyari. Mamamatay na sana siya nang hindi nila alam. Pero ngayon, mukhang hindi na posible. Dumagundong ang pinto at umalingaw-ngaw ang boses ni Jason mula sa likuran. At naramdaman ni Catherine ang takot na pumalit sa kung ano ang sasabihin niya. Galit ba ito sa kanya? Pumihit ang doorknob ng pinto at pumasok ang doktor. Seryoso ang mukha nito at naiintindihan na niya ang sasabihin nito. Hindi na ako magtatagal, diba? Nang sabihin niya iyon, ay hindi siya nagtatanong. Ito ay isang pahayag na alam na niya ang sagot. Umiling si Dr. Markey. Hindi. Alam na ito ni Jason, hindi ba? Tumango ang doktor ng sandaling iyon. Papasukin mo siya. Mukhang may kailangan akong ipaliwanag. Tumango si Dr. Markey at binigyan si Catherine ng bahagyang ngiti. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi ito sinabi ni Catherine sa asawa. Dahil maaaring maging mahirap ito para sa mga mahal niya sa buhay. Naiintindihan niya kung bakit, pero hindi ibig sabihin na iyon ang tamang gawin. Kailangang malaman ni Jason sapagkat ito ay may karapatan pagkatapos ng lahat. Kapag namatay si Catherine, ay maiiwan itong mag-isa sa kanilang anak. Kakayanin niya kaya ito? Nagalit si Jason nang makausap niya ang doktor. Ang bigla ang pag-iisip sa pagkawala ng babaeng mahal niya ay sobrang nagpahirap sa kanya. Nang lumabas ang doktor, ay nakita niyang balisang nakaupo si Jason sa upuan. Ang kamay nito ay humahagod sa magulo nitong buhok. Napaangat ang ulo ni Jason sa tunog ng mga yabag. Gusto kanyang makausap. Wika ng doktor kay Jason sa kalmadong nagmamalasakit na boses. Hinala ni Jason na ito ay pakikiramay. Ngunit hindi niya gusto at hindi rin niya kailangan ang simpatsya na ito. Dito sa harapan niya ay nakatayo ang isang lalaki na hinahayaan ang kanyang asawa na mamatay. Hindi ito maaari. Dahil ibig sabihin noon ay mag-isa na naman siya. Tumango si Jason at tumayo at naglakad patungo sa silid ni Catherine. Hindi alam ni Catherine kung ano ang sasabihin niya kay Jason. Pero alam niyang ito na ang tamang panahon para sabihin niya ang katotohanan. Nang bumukas ang pinto, ay tumanggi siyang tumingin sa mga mata ni Jason. Iniwasan niyang tumingin dito habang nakatayo ito sa tabi ng kanyang kama. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, ay nilingon niya ang mukha nito na sana ay hindi niya ginawa. Bakas ang sakit at maluha-luha ang mga mata nito. Ang buhok nito ay gulong-gulo. Sinasalamin lang ng mukha nito ang nararamdaman nito. Bakas dito ang pagkadurog ng puso at isang emosyonal na pagkawasak. I'm sorry, Jason. Sa wakas ay nasambit niya. Bakit? Hindi mo naman kailangang mag-sorry. I'm sorry. Dahil hindi ko na maibibigay ang kailangan mo. Bulong ni Catherine at tila nahihirapang magsalita. At ano sa tingin mo ang kailangan ko, Catherine? Tanong niya na ikinagulat ni Catherine. Mahal kita, Jason. Pero hindi kita kayang bigyan ng panghabang buhay na relasyon. Hindi na rin kita mabibigyan ng mga anak. At hindi niyo ako makakasama ni Ellie. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. At naramdaman niya ang hinlalaki ni Jason na pinupunasan ang kanyang mukha. I love you, Catherine. Kung kaya ko lang, papalitan ko ang posisyon mo. Pero hindi mo kaya. Pinutol siya ng mga hikbi nito. Pinasaya mo ko, Catherine. At si Ellie, alam niyang mahal na mahal mo siya. Catherine,
Nais kong iwan mo kami ng masaya at mapayapa at hindi nag-aalala. Nagalit ako nung una dahil hindi mo sinabi sa akin. But I will support you. Nagpapanatag ang boses ni Jason kay Catherine. At naramdaman ni Catherine na gumaan ang kanyang saloobin at ang bigat sa kanyang mga balikat. Alam niyang dapat sinabi niya ito kay Jason, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita. At ngayon ay natiyak niyang magiging okay si Jason. Nag-aalab siyang hinalikan ni Jason. Ito ay malambot at maamo. Hinawakan ang halik na iyon. Ang mga salitang hindi nila nasabi. Isang katok mula sa pinto ang nagpalihis sa kanilang atensyon na humila sa kanila pabalik sa katotohanan habang si Elena ay pumapasok na may bahid ng luha kasama si Ellie. Mami, may sakit ka ba? Isang linggo na ang nakalipas, ngunit walang pagbabago. Nakahiga pa rin si Catherine sa hospital bed. Nagbayad si Jason ng malaki para sa mga doktor na pumasok para gamutin si Catherine. Hindi ito gusto ni Catherine. Ito ay huwad na pag-asa. Masasabi niyang oras na niya at kailangan niyang tanggapin ito. At sa huli, tatanggapin din ito ni Jason. Ginugol niya ang buong linggo sa pakikipaglaro kay Ellie at sa pagsisiyasat sa dating website para kay Jason. Naghahanap siya ng perpektong kapareha ni Jason, ngunit wala siyang mahanap na sapat. Ginugol ni Jason ang kanyang oras sa ospital kasama si Catherine at sa trabaho na sinusubukang ayusin ang kanyang kumpanya. Ang mga doktor na tinawagan ni Jason kung saan siya umaasa na kung saan pagkatapos ng isang check-up ay umiling kay Jason. Hindi na kailangan ng mga salita. Nawawala na siya ng pag-asa. Katulad ng dati, binasa ni Catherine ang libro at natagpuan niya ang kanyang sarili na bahagyang nakalimot. Saktong kalahating oras nang pumasok si Jason. Nanatili siya hanggang sa makatulog si Catherine at ginagawa niya ito tuwing gabi. Sa ilang mga gabi ay inalala nila ang kanilang mga nakaraan, ang kanilang murang pag-iibigan at ligaw na alaala. At sa ilan pang mga gabi ay humiga siya sa kama kayakap si Catherine habang ikinikwento niya ang tungkol sa araw niya. Lumipad ang oras niya kasama si Jason at kapag wala ito doon, binibilang niya ang mga oras hanggang sa dumating ito. Laging mahaba ang araw. Binibisita siya ni Ellie sa umaga kasama si Elena. Dinadala ni Ellie ang kanyang mga painting at binabasahan siya ng mga storybook. Ang isang bagay na hindi nila ginawa ay ang pag-usapan kung kailan siya mawawala. Alam ng bawat isa na ang kanilang oras ay limitado. Ngunit hindi nila ginugol ang oras sa pag-aalala dahil maraming oras ang kanilang masasayang. Sa halip, ninamnam nila ang bawat sandali. Pumasok si Jason sa bahay ng gabing iyon. Lumalala si Catherine. Pero hindi niya iyon sinabi dito. Narinig niyang humahagikik si Ellie mula sa kusina. Nang pumasok siya, ay nakita niya itong nakaupo sa gitna. At kasalong kumakain ng ice cream si Elena. Tumawa si Jason, kaya napatingin sa kanya si Ellie nang nakangiti. Ang bibig nito ay puno ng tsokolate. Nagmamadali itong bumaba sa upuan at patakbong yumakap sa kanya. Binuhat ito ni Jason at lumapit sa lamesa kung saan nakapatong ang ice cream. Bigyan mo ako ng isang kutsara. There's not much to do. Thank you guys for listening and watching. Is thinking about you, not the